Ganun po yung kasiyahan nung araw. Talagang hindi pa ganito kalaki ang gawain. Pero dumarating sa punto, mga minamahal, madilim na, halos madaling araw na, pero masaya ka pa rin. At nung nagsisimula kami natuto akong mag-Bible study, imagine doon sa airport, sa Manila International Airport, yung pa yung dati, MIA tawag doon eh. Ang last flight noon is yung flight 001 Northwest Airline. No, galing yan ng Los Angeles. Matatapos siya ng 11:45, alas 12, medyo tahimik na ang arrival area. And that was the time na nagsisimula akong mag-Bible study. Ang bina-Bible study ko noon, yung mga kalabit penge. No? Kasama dyan si Brother Marlon. No? Si na Brother Nats. Si Brother Al. No? Na ngayon nasa mga ministry pa rin. Ano? Yung saya, imagine, matatapos kami ng more than over 12 in the morning. Pero yung nadala mo sila sa simbahan, iba yung saya. Hanggang nagsasama na sila ng mga bisita. Yun po yung mga panahon na talagang pag binabalikan ko, sabi ko, ito yung nagbibigay sa akin ng excitement. Alala ko noon, nung una kong dinala rito, yung nanay ko, yung tatay ko, yung mga kapatid ko. Why? Excited eh. Di ba? Pero bakit habang tumatagal ang panahon, habang lumilipas ang panahon, yung excitement ay napalitan, nawala. Di ba? Nung araw, simple lang ang laro eh. Patintero, taguan. Ganun lang ang laro nung araw eh. Yung lata, babatuhin mo ng tsinelas. Ngayon, iba na. No? Ang daming mga kabataan, nakikita ko talaga nanggigigil sa kapipindot. Atak, 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 atak. No? Iba na. At nabago yon dahil sa pagkakaroon ng teknolohiya. Pero kung babalikan natin mga minamahal, di ba? Yung mga panahon na tayo ay masaya, na tayo ay nagiging masaya, at itong mga gawain itong nagbibigay sa atin ng kasiyahan, then all of a sudden, nahinto. And you will begin to think, there is wrong. Tama? Yung dati masigla ka, na nag-aakay ka ng kaluluwa, yung dati masigla ka, na nag-iimbita ka, yung dati masigla ka, na lagi kang may bitbit na bisita, then all of a sudden, nawala na yun. Some things change. Kapag ini-evaluate ko yung sarili ko, aaminin ko po sa inyo mga minamahal, ano? Ako po ay nalulungkot. At ngayong hapon, ang aking panalangin, ma-realize natin why there is need of revival, because may mga bagay tayo na ginagawa before na tayo ay masigla, pero nawala na. Amen? Alam nyo, nung chinat ako ni Preacher Jabez, Sir Bon, pwede bang gawa mo kami ng promotion para sa ating Revival Month? Sabi ko, sige, send mo lang yung kung ano yung ating team. No? At nga, yung ating pong team ngayon, nung sinabi sa akin ni Pastor, ito ang ating simula ng Revival Month. No? Revive us again, return, renew, revive, reach, and then reproduce. Why there is need to return? Kasi meron tayong nakalimutan na, meron na tayong nakaligtaan. Tama? We need to go back. We need to renew. Ibalik natin. Ibalik natin yung sigla. We need to revive. We need to reach. And then reproduce. Alam niyo po mga minamahal, dito po sa ating talatang binasa, pag-usapan po natin ang tinatawag na revival. At ano po ang kailangan ng revival? 3 punto po ito. The essence of repentance, the essentials of repentance, and the evidence of repentance. Alam niyo po ang revival, hindi po ito yung scheduled on calendar na every August revival month namin. It is born in a surrendered heart. It does not begin in the crowd,
But in the closet of prayer, it is not produced by powerful preaching alone, but by humble repentance. Marami tayong maririnig na talagang pagdating sa mensahe ng revival, talagang magagaling mga mahuhusay na pastor. Pero hindi po yun sa galing ng pangangaral eh. Ito po ay doon sa tinatawag na pagkakaroon ng tinatawag na humble repentance. Paano mo ina-acknowledge yung tinatawag na kakulangan mo na dati ginagawa mo pero ngayon hindi na? And when God's people are revived, tandaan po natin, kapag ang mga tao ng Diyos ay revived, then lost are being rich. Families are being restored. Churches are strengthened and God alone receive all the glory. Yan po yung katangian ng isang taong revive. Kapag ang isang taong revive, ang isang mananampalatayang revive, hindi pwedeng hindi yan aabot ng kaluluwa. Ang tao ang mananampalatayang revive, yung pamilya, wala namang perpektong pamilya, pero pinipilit na maging maayos ang pamilya. Tama? Wala naman po sa atin dito may perpektong pamilya eh. Lahat tayo may mga rough ages. Kahit sa mga mag-asawa, kung titignan nyo, parang napaka-perfect couple naman ito. No. Minsan nakikita lang natin yung panlabas, pero yung nangyayari sa loob ng tahanan, yung relasyon doon sa tinatawag na loob ng tahanan, hindi natin nakikita. May mga challenges yan eh. Pero kapag mayroon revival, kapag ang isang mananampalataya, isang tao ay revive, ang pamilya ay naayos. Ang simbahan ng eklesiya ay tumitibay. At kapag ganun po ang nangyayari, ang nabibigyan po ng kaluwalhatian ay ang eklesiya. Amen? Kasi may mga tao kahit sa ayaw natin, may titingin at may pupuna at pupuna. One time may isang nagsabi sa akin, napaka lamlam na ng building nyo. Pininturahan natin, gumanda na. Binalikan ako. Bakit hindi tapos yung pintura doon? Pinaiwan pang konti. Talagang may pupuna di ba? Pero kasi napapansin nila eh. Yung dati agresibo ka, yung dati masipag ka, yung dati masaya ka, pero biglang nagbago, there is something wrong. Magtataka ang tao. Bakit? Anyari? Revival does not begin with a louder singing. Hindi dahil malakas o maganda yung harmonika ng awit, hindi nangangulugang revive ka na. Revival does not begin with better preaching. Revival does not begin with bigger crowds. Revival begins when God's people become honest before God. That's why kanina, di ba? I tried to tell you yung mga dating nakasanayan natin, yung dating mga kasiyahan natin, biglang parang unti-unting nawala. Di ba? And then we begin to examine ourselves. That's why sabi nga ni David, the sacrifices of God are broken spirit. And a broken and contrite heart, O God, thou wilt not despise. Alam niyo mga minamahal, God is not looking for polished people. He is looking for a broken hearts. I praise God. Sa adult men, meron kaming programa na talagang we are intentionally reading the Word of God. Kasi pag wala na tayo niyan, talagang malaki na ang problema natin. Yung wala ka ng delight sa salita ng Diyos, wala ka ng delight sa panalangin, wala ka ng delight sa Bible study. Di ba? Kaya kami maingat kami. Di ba? Na minsan, mas marami yung oras, no? Doon sa laro na ibinibigay ko kaysa doon sa panahon na, di ba, nasa ministry tayo.
Sabi sa akin ng isa, "Sir, ba't hindi ka na nagpi-pickleball?" Medyo busy lang ng konti. Pero syempre napapansin nila yun eh. Di ba? Kasi nahiya po ako mga minamahal. Ano? Magpi-pickleball ka tapos hindi ko napupuntahan yung distrito. One time, naka-schedule na kami mag-pickleball, no? Then 2 o'clock, sabi nung isa naming kasama, "Preacher, nag-aantay po kami dito. Nandito po yung mga bisita natin." 2 o'clock? Sabi ko, bakit naman 2 o'clock? Sana mamaya na lang. Kasi binago namin yung aming schedule eh. Yung pickleball namin, yung patay na oras na. Kasi pag gabi, medyo marami na nagpi-pickleball, nahirapan na kaming kumuha ng schedule. No? Pero sabi ko, teka lang, kaluluwa yun eh. Di ba? Sabi ko, halika na ma, magbihis ka na. Let's go. And true, mga minamahal, pagdating namin doon, talagang nandoon na yung mga bisita. Kasi alam niyo po sa aming Bible study, no? Hindi lang po kami nagba-Bible study ng kami-kami lang. Ang orientation po namin, pag nag-Bible study tayo, dalin mo yung kaibigan mo, dalin mo yung kumari mo, dalin mo yung kapitbahay mo. For what reason? For them to know and understand the Word of God. Kasi ikaw, nakakarinig ka na ng salita ng Diyos eh. Every Sunday you're here. Sunday morning, Sunday evening, and sometimes you are here on Wednesday night. Pero yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, yung kumari mo, yung kaeskwela mo, very seldom yan. That's why, yun po yung aming pulisiya. Kaya sa amin po, hindi kami pwedeng tamarin eh. Nakakaya dahil may bisita na eh. "Preacher, dito na po yung bisita natin, nasa na kayo?" Kaluluwa yun, mga minamahal. Kasi nga kapag ini-evaluate natin yung ating buhay, ano nangyari? Anyari. Why is it, yung dating nagbibigay sa atin ng kasiyahan, parang nawala? You know, meron pong isang kwento tungkol dun sa broken violin. As we begin our topic, hayaan niyo pong i-share ko po itong kwento ng broken violin. Meron pong isang gifted violinist na napakagaling niya. Kapag siya ay nag-concert, mga minamahal, punong-puno yung bulwagan. Napakagandang pakinggan ng kanyang tugtog pagdating sa tinatawag na violin. Talagang very successful siya, ang dami niyang event, ang dami niyang bookings. At habang siya po ay nagtatagumpay, mga binamahal, habang tumataas yung kanyang career, tumaas din yung kanyang pride. And then, nakalimutan niya na ang kanyang pamilya, napabayaan niya. Hindi niya na pinakikinggan yung boses ng Panginoon. And slowly, yung buhay niya ay namuhay sa buhay na ang kagustuhan ay ang mga bagay ng sanlibutan. Nagkaroon siya ng simple lifestyle hanggang sa nakonsum siya ng bisyo, ng alkohol, ng droga. Yung dating instrumento na nagbibigay sa kanya ng saya, wala na. Nakalagay na lang doon sa tabi. At napupuno na ng alikabok. One time, last Saturday, nagkaroon kami ng seminar about Eshbek, no? There was a young lady there sa may likod. Nakangiti siya sa akin, pero parang kilala ko siya, pero hindi ko matanda ng kanyang pangalan. At nilapitan ko siya. Sabi niya sa akin, "Sir Bon, ako po si Ashley. Ako po yung anak ni Edo, ni Joy." Si Edo kasi, yun yung aming, minsan-minsan tumutulong sa aming shop. No? Pero yung Edo na yun, yung tatay niya, matagal silang pinabayaan. No? Matagal silang iniwan na at napariwara na yung buhay ng tatay na ito. Pero alam nyo, itong Ashley na ito, nagulat ako sa kanya nung kinuwento niya sa akin, "Sir Bon, 25 na po ako, tapos na po ako, may trabaho na po ako. At ang masigit akong nagulat, ako na po ang choir conductor sa aming church." Wow! Imagine, mga minamahal, itong batang ito, itong anak na ito, ang tatay niya, sira ang buhay. Pero hindi naging dahilan
yung buhay ng tatay niya para yung buhay na meron siya, hindi niya maabot yung kanyang pangarap. Kaya sabi ko sa kanya, hayaan mo na ang tatay mo laging nasa akin. Ano? At hindi ko titigilan yan sa salita ng Diyos. Kung halimbawa, sa tingin natin wala ng pag-asa, hayaan natin ang Diyos ang magbigay sa kanya ng pag-asa. Itong taong ito, itong mahusay na violinist, dahil sa bisyo, dahil sa pagkasira ng buhay niya, naging miserable ang kanyang buhay. Then, dumaan ng maraming taon, napunta siya sa isang simbahan. At doon sa simbahan yun, umupo siya, hindi para hanapin ng Panginoon. Because that time, wala na siyang pwedeng puntahan pa. And through that service, inaawit yung Just I Am without one plea. Then he began to listen doon sa mensahe ng awit. And then, nung nakita niya yung kanyang sarili, katulad ng prodigal son, when he came to himself, first time in many years, nakita ng taong ito yung kanyang buhay sa harapan ng Diyos. Na siya ay talunan, sira ang buhay niya, and a sinner desperately needing the mercy of God. At nung nagkaroon ng invitation, mga minamahal, hindi siya gumawa na ng excuses. Hindi niya na sinisi yung nakaraan niya, yung nakalipas niya. He simply cried at sinabi niyang, Lord, I have sinned against heaven and against you. I don't deserve anything. On that moment, he got saved. Nung naligtas siya, napansin nung mga tao doon sa simbahang yun, na dati pala siyang tumutugtog ng violin. Then sabi sa kanya, bakit hindi mo uling subukang tumugtog ng violin? Sabi niya, wala na. Hindi na siguro magagamit yung aking mga kamay sa pagtugtog ng violin. Alam mo, sabi ng pastor, the beauty is not in the hands. The beauty is in the one who restores them. Sabi niyo, wala na po ako eh. Naus na po ako. Hindi na po siguro ako makatutugtog. Wala nang kwenta yung aking mga kamay. Sabi nung pastor, hindi yan sa mga kamay mo eh. Doon yan sa Diyos na pwedeng mag-restore ng kamay mo. And then what happened? That man began to play Amazing Grace. At pagkatapos noon, yung mga tao namangha. Sabi ng isang matandang nakapakinig sa kanyang tugtog, today, I didn't hear a violin. I heard the sound of repentance. Alam niyo mga minamahal, revival needs repentance. What does it mean to repent? Ano po bang ibig sabihin na tayo po ay mag-repent o magsisi? Alam nyo, bilang mananampalataya, means Jesus must be the Lord of our life. We need to be willing to lay down our lives to Him in salvation, in sanctification, and in service. Yun po ang ibig sabihin. Pag sinabi po nating repentance, mga minamahal, ito po ay ang tinatanggap mo na ang Panginoon ang siyang ng Panginoon ng buhay mo. Siya na ang nagro-rule ng buhay mo. At kahit anong mangyari, tinatanggap mo sa sarili mo yung pagiging Panginoon ng Diyos sa buhay mo. Repentance is us turning away from the fruit of sins and from the root of sin. Alam nyo, minsan, mga minamahal, ang salitang repentance parang ayaw na nating marinig. Parang ang pangit pakinggan, parang napaka-awkward. Sabi nga ng isang English pastor, na ang pangalan ay si Joseph Parker, in 1800s,
Sabi niya, the man whose little sermon is repent, set himself against his age, and will for the time being be battered mercilessly by the age whose moral tone he challenges. Anong ibig sabihin po niyan, mga minamahal? Kapag ang isang mangangaral ay tapat na nangangaral ng pagsisisi o repentance, hindi siya palaging magiging popular. Bakit? Kasi nga, yung mensahe ng pagsisisi ay nagsasabing may kasalanan ng tao. Di ba tayo? Ayaw natin na tayo ay kinukorek. Eh yun nga lang pag ikaw ay naglalakad tapos pitpitan ka, di ba na nagagalit ka? Yung binubusinahan ka, pero nasa gitna ka ng kalsada Daanan nga naman ng mga sasakyan, pero galit ka. Ayaw kasi ng tao Normal sa tao na wag mong sisitahin. Bakit ang tao bakit hindi popular kapag ang pinag-uusapan repentance? Kasi nga, tinatawag dito na ang tao na talikuran ang kasalanan at bumalik sa Diyos. Kung ikaw talaga nag-i-enjoy ka sa sanlibutan ito, tapos sasabihin sa yung magbalik ka sa Panginoon, manumbalik ka sa Panginoon, ibig bang sabihin nun, iiwanan ko lahat itong nagbibigay sa akin ng kasiyahan? No way. Kaya maraming tao ayaw. Kaya napaka-unpopular ng mensaheng repentance sa mga taong nangangaral nito sapagkat tinatawag nito na ang tao talikuran ang kasalanan at bumalik sa Diyos. Hinahamon nito ang maling pamumuhay na tinatanggap na ng lipunan. Di ba sabi ka ni Preacher Jeff kanina, nagiging normal na. Ngayon, normal na na magsama kayo. Nang wala ng basbas, ng kasal, normal na yan Okay naman to. Kasi nga, para pag hindi kami magkasundo, hindi kami mahirapang maghiwalay. Diba? Kaya maraming tao nagagalit. Maraming tao nangungutya. Maraming tao tatanggi. At uusigin yung taong nangangaral ng tinatawag na repentance. Hindi dahil mali ang mensahe, kung hindi dahil ayaw tanggapin ng tao na kailangan niyang magsisi. Sa mga mag-asawa na lang, di ba? Minsan yung pride Yung bang alam mong siya ang mali. Tapos ikaw pa magsosorry. Di ba? Siya may mali ba't ako magsosorry? Siya magsorry. Yung simpleng ganon, di ba? Yung simpleng pag-unawa. Sabi nga ni Stephen Covey, seek to understand first, then to be understood. Tayo kasi bilang tao, lagi tayo may ego, yung pride hindi. Tama ako Ayaw po ng tao na yan. Kaya nagiging very unpopular po. Ayaw nilang pakinggan yan. People do not drift toward holiness and righteousness. But they must aim for it. Yun po ang ating pong dapat muling maintindihan. Dapat i-aim natin, Lord, mamumuhay ako ng ayos. Mamumuhay ako ng tama. Simple po yan sa ating pong mga naghahanap buhay, sa ating mga nagninegosyo, di ba? Pag alam mong 1 kilo, sabi nga ni Pastor, 1 kilo ang ibigay mo. Pag alam mong dapat ibigay yung ganitong kalidad, yun ang ibigay mo. Yun ang kaibahan natin Hindi yung makabenta lang tayo. Ilang beses na tayo na-scam, di ba? Doon sa Divisoria, pag di ka naging maingat makikita mo, 1 tumpok, 100. Ang dami-dami nung naka-display. Siguro, 10 pongkan. Tapos makikita mo, may karatula ron, yung maliit lang pala yun, tatlong piraso lang. Na-scam na kayo ng ganyan? Ang dami. One time, naka-attend kami ng isang seminar, talagang may inganyo ka, si Mr. So-and-so, kumuha na ng ganitong package, palakpakan natin. Papalakpakan. Ikaw na lang hindi tinatawag Kuha na tayo, para matawag din tayo, nakakahiya. Then at the end, nalalaman mo na scam ka. Tapos, bigla kang sasabihan na, magbago ka na. Bumalik ka na. Ayusin mo na. Kapag doon ka nag-i-enjoy, di ba? Pero sa mga tunay na mananampalataya,
it must be intentional. Sasadyain talaga natin, mga minamahal. Maraming tao ngayon, they are avoiding the word repentance. They will do anything to try to change that what God's word says about it. Lahat yan. Lahat ng dahilan, maririnig mo yan. Nga, di ba, pag nag-iimbita tayo, ilang beses na, mga minamahal, every Thursday, babalikan namin yung mag-asawa doon sa may kay Sarasa. Nung nakausap namin sila 3 weeks ago, ang ganda ng usapan namin. Yung lalaki, ang bata pa, engineer na siya. Ilan taon siya, ma? 28? 27 engineer. So nagkakaintindihan kami dahil yung lingwahe namin, pareho kaming teknikal. Malakas ang ulan, nangako kami na 7 o'clock, pupunta kami sa kanila. Pwede na kami hindi pumunta, lakas ang ulan eh. Na-late kami. Nakarating kami doon, 7:30. Kasi layo namin eh. Nandiyan kami. Tapos doon kay Sarasa doon, sa may apartment doon. Pagdating namin doon, patay na yung ilaw. So kinatok namin. Ayaw nang buksan. Yung pala natutulog na. Pero katok pa rin kami. Nagising. No? Tapos ang dami nilang dahilan. No? Okay lang, sabi ko. Next week uli Diba? Kapag pinag-usapan na po ang Bible, kapag pinag-usapan na po ang pagbabago, maraming tao hindi pabor dyan. Pero bilang mananampalataya, mga minamahal, huwag tayong huminto. Huwag tayong tumigil. Kung halimbawa nagagalit tayo sa gobyerno, bakit ganito ang gobyerno? Bakit parang napakasama ng ating tinatawag na pamunuan? Tanungin mo sarili mo, anong ginagawa mo para maging maayos ang ating gobyerno? That's why napakahalaga, mga minamahal, na tayo'y umaabot ng kaluluwa. Kasi kung yung mga kaluluwa ay maaabot natin, mga minamahal, magbabago yan. Magiging maayos ang buhay niyan. At isa yan sa mababawas na problema ng lipunan. Kaya nga, masigasig tayong magturo sa mga kabataan eh. Imagine, lagi na lang sinasabi ni Pastor, no? How if, halimbawa, hindi ako naabot ng ebanghelyo? Siguro nandun na kami sa Bia, tambay na lang kami doon. Hanggang sa, baka ngayon, mga bangkay na kami ron. Baka dahil siyempre, baka natukhang na kami nung araw. Pero salamat, may salita ng Diyos, amen? May ebanghelyo, may umabot sa amin. May nag-akay sa amin. Nabawasan. Magiging problema sana ng ating tinatawag na society. Kaya yung ginagawa natin, no? Kayong mga nag-volunteer, mga teachers, kayong mga nag-volunteer, tayo mga nag-volunteer, napakalaki ng bahagi natin. Umatin kami ng BIR, kasi required na ngayon eh. Umatin kami ng BIR na. Introduction to sa BIR. Alam niyo po ba kung bakit kinakailangan yung magbayad ng buwis doon sa mga produktong ibinibigay ninyo? Yan ay para sa nation building. At para umunlad ang bayang Pilipinas. Nakita mo kaya we need to pay taxes. Pag hindi ka kasi nagbayad ng taxes, magkakaroon ka ng tinatawag na mga case na yan, open cases. At hindi mo namamalayan habang tumatagal ang taon dahil hindi mo inaayos, ang laki na ng penalty mo. Kaya tinuturuan kami paano namin gagawin yung mga schedule. Pero sabi niya, sa ginagawa nating ito ang paraan para umunlad ang bayang Pilipinas. So ibig sabihin, yung mga ginagawa natin para sa Panginoon, yung pag-aakay ng kaluluwa, yung pag-aalaga ng kaluluwa, yung pagtuturo sa mga bata, paraan niya ng Diyos para bumuti ang ating bayan. Huwag po kayong mapagod. Huwag po kayong manghinayang. Sa akin lang, mga minamahal, siguro, napakahirap para sa akin, ano? Ang hirap para sa akin na wala si Sister Arlene. Nasanay ako, lagi ko siyang kasama eh. Pero nung sinabi ni Preacher Radyo, Nong, pwede po ba? Maghiwalay muna kayo ni Ninang. Kasi kulang tayo sa teacher. Ang partner mo si Sean, ang partner niya si ganito. Sabi ko, sure, no problem. Kasi minsan, pag hindi ako nakapag-aral, si Mami kasing hilig niyang mag-aral eh. Siya nagtuturo, ako lang assistant.
Ibig sabihin ngayon, talagang hindi pwedeng hindi ako mag-aral. Sean, nasa si Sean? Sean! Aral tayong pareho, ha? Amen. Why? Kasi yung ginagawa natin, mga minamahal, yung pagtuturo natin sa mga kabataan, isang araw, yung batang yan, dahil may salita ng Diyos, magiging maayos ang buhay. And who will be the next? Kagawad, barangay captain, councilor, vice mayor, mayor. Di ba pag may ganyan tayong katulad ni Bishop Benny, na may mga mananampalataya, may lumalaban sa katiwalian, may lumalaban doon sa mga batas na alam nating mali at lisya sa salita ng Diyos. Kaya hindi po popular ang mga minamahal kapag ang pinag-uusapan repentance. Pero kailangan po natin, mga minamahal. Why? Because repentance is the central teaching of our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, I find it out, kung kayo po, katulad po namin, na reading the Bible, alam niyo, I find it out, yung unang salita na sinambit ng Panginoong Jesucristo, nung sinimulan niya ang kanyang ministry, doon sa Matthew chapter 4 verse 17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Yung unang-unang salita sa kanyang unang ministeryo, ang sinabi niya, repent. And the last word he said on Revelation, chapter 3, verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten, be zealous therefore, and repent. Isipin nyo, gaano kahalaga yan, salitang yan, sa Panginoong Jesucristo. Hindi natin kailangan maging theologian para maintindihan ito eh. Pag sinabi po nating repent, mga minamahal, ang ibig sabihin po niyan, pagkakaroon po ng tinatawag na tamang mindset na pagtalikod sa kasalanan. Yung po yan, mga minamahal. When we say the essence of repentance, this is the number one point, ito yung diwa. Yung sinabi ni Ezekiel, therefore, O thou son of man, speak unto the house of Israel, thus he speak, saying, if our transgressions and our sins be upon us, and we pine away in them, how should we then live? Diba? Kung mamumuhay kami sa kasalanan, kung gagawin namin ang kalikuan, paano kami mabubuhay? Kasi ang pamumuhay sa kamalian, ang pamumuhay sa kalikuan, ang kasunod po niyan, kamatayan. Kaya nga nagbigay ng direktiba ang Panginoon kay Ezekiel. Kaya doon sa verse 11, sabi ng Bible, say unto them, as I live, saith the Lord, dahil ako ay Diyos na buhay, I have no pleasure in the death of the wicked. Wala akong kasiyahan doon sa mga gumagawa ng kasamaan. But that the wicked turn from his way and live. Pero kung ang masamang yan, kung gumagawa ng kalikuan yung taong yan, siya ay tumalikod. Then siya ay mabubuhay. Yun po yung revival, mga minamahal. Yun po ang nagdadala po sa atin sa tinatawag na pagkalunod. Our offenses and sins weigh us down and we are wasting away because of them. Nasasayang ang buhay natin. Bakit? Dahil nga ito yung pabigat sa buhay natin. Nagbibigay yan ng temporary enjoyment, pero hindi po yan magbibigay ng lasting joy. Kaya nga sinabi ni Moses choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Yung kasiyahan ng kasalanan, sandali lang yan. Pagkatapos niyan, yung bunga ng kasalanan, yan na po yung mahabang kapighatian ng buhay mo. Huwag mong sirain ang buhay mo. Huwag nating sirain ang buhay natin. Kaya nga, ang patuloy na panghihikayat ng Panginoon, turn away, turn ye, bumalik kayo.
When we say repentance, that in the New Testament word, ang ibig sabihin po niya na metanoia in the Greek word. Yan ay galing sa dalawang salita, metha, noia. Yung meta, hindi yung Facebook. No? Ang ibig sabihin niyan, after. Pagkatapos. And then noia means change of mind. Kaya pag sinabi natin metanoia, it means literally means to think differently, to reconsider. It is a change of mind. Metanoia is a mindset that happens after life-changing experience. Kaya nga di ba nung tayo ay naligtas, yung alam nating mali na dati nating kinagigiliwang gawin, dahil tayo ay naligtas na alam nating bago ng nilalang. Di ba? Pinipilit na natin itong iwanan at hindi na gawin. Nung araw, di ba? Sa atin, parang normal na yun kapag ikaw ay pag nagsasalita, may kasamang mura eh. Pero dahil ikaw ay ligtas na, hindi mo na ginagawa yun. Hindi na natin ginagawa yun. Maliban na lang kung talagang hindi mo kayang pigilin, pero dapat. Kasi alam mong mali eh. Yung mga bagay na alam mong mali, hindi mo na ginagawa. Why? It is a mindset that happens after a life-changing experience. Bago na tayo eh. Kaya nga nung araw, di ba? Pag may nakikita kang taong may dalang Bible, nagtatago ka, naligtas ka. Dapat ang yung kaisipan, abay proud ka na may dala kang Bible. Proud ka na nag-aakay ka ng kaluluwa. Di ba? May mga tao parang inconvenience na sa kanila. Naku, soul winning na naman. Naku, may Bible study na naman kami. Naku, meron na naman kaming visitation. It is a shift of mind. It is a mindset that happens after life-changing experience. That's why, that is the essence. Yun po yung essence ng tinatawag na repentance. Ito po ay ang tinatawag na pagkakaroon po ng bago ng tinatawag na mindset. Ito po ay pagkakaroon ng tinatawag na bago ng tinatawag na gusto sa buhay. Kung nung araw, tamad tayo, pero nung tayo ay naligtas na, hindi pala dapat tayo tamad. Kaya mas mahalaga na tayo ay maging masipag. Hindi ko maintindihan ang tatay ko eh. Ba't kinakailangan niya ako isama ng 4:00 ng madaling araw pag nagtatrabaho siya? Then I realize, tinuturuan niya pala ako na sa buhay, kinakailangan marunong kang gumising ng maaga kung gusto mong umasenso. Dahil kung tatamad-tamad ka, walang mangyayari sa'yo. Now I understand. Kaya kinakailangan, sanayin mo ang sarili mo. Nung araw, nung sinabi ni pastor na, yung higaan mo nga lang, hindi mo mailigpit eh. Yung underwear mo nga lang, hindi mo malabahan eh. Di ba? Itong kami mga bagong mananampalataya. Yan ang una naming binago. Yan ang una kong binago. At nadala ko yan hanggang sa, imagine, may edad na tayo ngayon eh. Pero hindi ako lalabas ng kwarto hanggat di maayos yung aking higaan. Makulit ako. Lagi ko sinasabi sa 2 kong anak eh. Bago kayo lumabas ng kwarto nyo ha, ayusin nyo. Kung ngayon pa lang, hindi nyo kaya yan, pag nagtrabaho na kayo, hindi kayo sanay sa accomplishment. Dahil everyday, na kapag ginagawa mo yan, yung mga simpleng bagay, yung pinagtulugan mo, nililigpit mo, that is an accomplishment. Nasasanay ka sa accomplishment. Pag may trabaho ka na, magre-reklamo ka. So mga minamahal, when we say metanoia, that is shifting of the mind. What God is saying here is the faith which is a genuine faith. Yun po yung tinatawag na tunay na pananampalataya eh. Hindi lang dahil
ang tatay mo ay preacher, ang nanay mo ay Sunday school, then okay na sa'yo. Akala mo save ka na rin. At lagi ka nagsa-Sunday school. Kaya di ba marami sa atin dito na realize nila, hindi sila tunay na ligtas. Kasi hindi ibig sabihin na nasa ministry ka na, ligtas ka na. It is a personal relationship. It is a personal encounter with the Lord Jesus Christ. Kaya akala natin kapag nagpakasal kayo, akala nyo, yun na yun eh. Diba? Kaya nga maraming tao talagang nag-i-invest eh. Ng isang talagang magandang kasal. Pero nakakalimutan nila, pagkatapos ng kasal, yun ang tunay na buhay eh. Amen? Walang masama na magprepara ka at maganda ka sa isang talagang maayos na kasal. Pero kung halimbawa, ang preparasyon mo nandiyan lang, at pagkatapos ng kasal, yun ang tinatawag na mas lifelong journey, magkakaproblema ka. Hindi ganun kasimple yan. Lalo na kapag nasanay ka na ang luto mo na kinakain luto ng nanay, luto ng tatay. Tapos natikman mo yung luto ng asawa mo. Magagalit kayo. Di ba? Nung araw, talagang, di ba, kinukwento nga lagi ni pastor Lahat ng luto ng sardinas talaga natikman ko na prito, ginisa. Pero di naging dahilan yun para, di ba? Samantalang ang sarap-sarap magluto ng nanay Loleng tsaka ng tatay Larry. Ganun talaga pag nagmamahal ka, mas pinili kong maging compliment sa kanya. Kaya nag-aral ko magluto. Sa bahay namin, ako ang chef. To compliment her. Kasi marami nang ginagawa si Sister Eileen Yung pagmamanage sa aming tatlo, ang laking trabaho nun Para hindi naman siya lubos na loaded. Tulungan namin siya. Kaya kami, may sarili-sarili kami mga trabaho sa bahay. Pagkatapos namin ng negosyo, may trabaho. Why? Hindi na tayo katulad ng dati. Yung parang meron kang taga-silbi. Di ba? Kaya yung mga anak natin, turuan natin. Mga nanay, mga tatay, yung mga anak natin, turuan yung maglaba. Turuan nating maghugas ng plato. Turuan nating gumawa ng gawaing bahay. Dahil pag yan nagpamilya ng mga minamahal, magkakaroon ng problema yan. Huwag mong sanayin sila na laging nandiyan ka. Mahirap. Pag nasanay sila niyan, hindi nakikilos yan. Then pag nagbago na ang antas ng buhay nila, then marirealize nila, ang dami nilang adjustment. Basic yun. Turuan natin. Huwag natin hayaan na. Tayong mga magulang, di ba? Kahit ako, tatay ako Talagang, hanggat maaari lahat, gagawin ko sa mga anak ko Kahapon, napaka-busy ko Pero nung 6 o'clock na tinawagan ako ni Miguel, Dad, kala ko pupunta tayo ng UP. Napahinto ako Ayas na, in-email ko lang yung ating yung tarpaulin. Pupunta na ako dyan. Diba? Tapos sabi ko sa kanya kanina, Nak, hindi kita mahatid bukas Yung mga tao natin sa district, walang mangunguna sa kanila. Okay lang ba si kuya na lang magatid sa'yo? Nak, hindi kita masusundo bukas Okay lang ba? Padre Paura, yan na mismo ang tinatawag na LRT. Basta pabaklaran ka. Kailangan ko siyang turuan Pero alam niyo, nung nasa Pasay West yan, mga minamahal talagang hinakatid ko yan kahit madilim pa. Pero na-realize ko, kailangan niya maging street smart Lalaki yan Diba? Turuan natin sila mga minamahal. Kasi pag hindi natin taturuan, yung ating mga anak, tayo rin ang mahihirapan pag sila na nagbibuild ng sarili nilang pamilya. Dahil akala nila, nandiyan pa si mama, nandiyan pa si papa, nandiyan pa si tatay, nandiyan pa si nanay. Mahihirapan po silang humawak ng responsibilidad. Number 2, the essence of repentance. Maintindihan mo ano yung diwa. Why we need na maintindihan yung diwa ng repentance, yung essence, na ito ay pagtalikod, pagkakaroon ng bagong kaisipan. A shift of mind. Yung alam mong mali na ginagawa mo dati, hindi mo na dapat gawin yun. Kaya sabi nga ng Korinto, tayo mga bago ng nilalang,
And then number 2, the essentials of repentance. Bakit kailangan ng tinatawag na repentance? Why there is a need? O ano yung mga pangangailangan ng tinatawag na repentance? Why? Because God created us to be in relationship with Him. Anong ibig sabihin nito? When Adam and Eve, nagkasala sila sa Panginoon, nahiwalay sila. Diba? Hinanap sila ng Diyos eh. Nagkaroon ng malaking barrier. Instead of seeking God, Adam and Eve began to hide from God. Kaya nga hinanap sila ng Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 9. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Kaya ang Panginoong Yesus napunta ng sanlibutan. Kaya ang Panginoong Yesus napunta sa atin upang itong tinatawag na bagay na nagpahiwalay sa atin ay umuling maibalik. Yung ating relasyon na naputol dahil doon sa ginawa ni Adam at saka ni Eve, doon sa kasalanan, yung pagsalansan, gustong i-restore yun ng ating Panginoong Yesus. That's why Jesus came to undo the works of the devil. By what? By dying for our sins and remove the barrier. He removed the barrier that existed between God and His creation. Kasi kahit anong gawin natin eh. May naghihiwalay, may nawala, may naputol. Why? Because of sin. That's why ginawa ni Kristo, kinakailangan gawin ni Kristo, yung buhay niya ialay sa atin na maging kabayaran ng ating kasalanan. Upang ano? Maibalik yung relasyong nawala. Colossians chapter 2 verse 13. And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven all trespasses. Colossians chapter 2 verse 14. Blotting out the handwriting of the ordinances that were against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. Colossians chapter 2 verse 15. And having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over in it. Ito yung ginawa ng Panginoon eh. In Jesus, we have been forgiven. We have been given a new life. We have given an authority and power over hell. Kaya yun lang i-realize natin mga minamahal, yung ginawa sa atin ng Panginoong Jesucristo, yung magdadala sa atin sa kapahamakan dahil sa ating kasalanan. Binigyan na yun ng solusyon ng Panginoong Jesucristo. Yan ang dahilan bakit tayo lumalabas. Yan ang dahilan bakit tayo nag-aakay ng kaluluwa. Kasi kung walang nag-akay sa atin, wala tayo rito. At kung hindi natin sila aakayin, mapupunta sila ng kapahamakan. The problem is that even though we have been given the freedom, we often do not walk in it. Yun ang problema natin mga minamahal eh. Bagamat binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon, ang problema, hindi tayo lumalakad doon sa freedom na yun. Marami naman silang nagso-soul winning, okay na yan. Sila na lang. How about your family? Kailan mo huling naimbitahan yung pamilya mo? Amen? Kailan mo huling nadala yung kapitbahay mo? Kailan mo huling naimbitahan yung kaibigan mo? Kanina, nakakatuwa yung aming mga bisita, nagdatingan kanina eh. Kasama po namin eh. Meron kami doon dalawang mag-ina na pinagpipray. Ang negosyo niya, yung lechon Cebu. Ang mensahe namin nung nakaraang Thursday is about hope. Akala niya, sinabi ni Sister Melz na yun ang problema nila eh. Kasi gusto nila magsara ng negosyo eh. Napakinggan niya, may pag-asa sa Panginoon. Hoping one day makasama namin sila. Sabi ko, huwag natin tigilan to. Balikan natin lagi sila. Yun ang dahilan mga minamahal eh. Kasi may bumalik sa atin. Yun ang dahilan, bakit kinakailangan nating balikan sila.
Kasi kung walang nagpunta sa atin, walang nag-akay sa atin, walang nag-alaga sa atin, nasaan tayo? Payback time. God gave us a new life. Nahihirapan tayo kasi bakit? Ayaw nating lumakad sa buhay na yon. That's why nahihirapan tayo. Kaya ang hamon ng Panginoon sa atin is grow in the grace and in the knowledge of Jesus Christ. Yun po yun eh. Kaya mahalaga bakit meron tayong Sunday school. Kaya mahalaga bakit meron tayong distrito. Bukod sa pangangaral ng salita ng Diyos every Sunday morning, every Sunday afternoon, every Wednesday. Why? Kasi ang purpose nun, tumibay tayo. Magkaroon tayo ng kaalaman. Magkaroon tayo ng tinatawag na karunungan. Kasi pag wala tayong karunungan, wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos, kapag may nagyaya sa atin, sasama tayo. Kaya ang buhay natin napapariwara. We need to be intentional, mga minamahal. Hindi lang yung inimbitahan mo sila. Gumawa ka ng paraan. Sinadya mo. Ako I always praise, kapag yung classmate ni Mikel, lagi niyang nandito, I always praise Mikel. Praise God for that. One time, humingi siya sa akin ng advice, Dad, help me. Ginawa akong leader sa school. Anong gagawin ko? Yung mga ibibigay sa akin miyembro, puro mga sakit sa ulo, pasaway. Sabi ko, good opportunity. Magandang pagkakataon yan to invite them and to bring him in the church. Tulungan kita dyan. Alam niyo bilang tatay, nagbibigay ako ng time. Sabi mo lang sa akin, iba-Bible study natin yan. Kain tayo sa McDo lang. Kasi doon meron 79 lang eh. Meron 89 lang eh. Di ba? Kahit 5 kayo, okay sa akin yan. Uy, investment yun eh. Di ba? Bagay na rin yun, mga minamahal, na nababantayan ko yung anak ko. We spend to that. Pag sinabi ni Aldrich, Dad, pwede mo puntahan dito? I go. Kasi bakit? Magandang nararamdaman nila na ang gawain ng Panginoon, importante. Sinasabi ko sa kanya, andito kami. Ikaw ang magbibigay ng mensahe sa district. Dad, saan yan? Ang Bible study namin, 8 o'clock. Dumating siya 9:30. Pinapakita ko sa kanya mahalagang gawain. One time si Mikel kasama namin, nakita niya yung iba-ibang lugar. Nagsimula kami ng alas 7, natapos kami ng alas 11. Sabi niya, Dad, ang hirap pala ng gawain yun, no? Ganun talaga eh. Dito tayo masaya, anak eh. We need to teach them. We need to show them how to love the ministry. Kaya sa akin, pag nandiyan yung classmate ni Mikel, masaya-masaya ako. Why? Nagkakaroon ng bunga. Isa lang yan, okay lang yun. Okay lang yun. Isang araw madadagdagan yan. Kung kami, isang klase kami. Pero ilan lang kami natira. At least may natuto. Diba? Ganon din tayo. Maaari yung gagawin natin dito sa Tipaes, doon sa Corazon. Maaring titignan mo parang ang bagal. Pero sige lang, huwag kang ihinto. Baka may isang preacher Bonnie na magiging katulad niyan. Kaya malapit sa akin yung mga minamahal ang pagtuturo, diyan ako galing eh. Kahit anong sabihin mo, kahit mahalaga yung ginagawa ko, iiwanan ko yan. Magtuturo ako dyan. Babalikan ko na lang yan. Why? Kasi doon ako galing eh. Imagine yung buhay na nabago. Di ba? Yun yung kasiyahan eh. May nababagong buhay. Tignan nyo ng balita ngayon mga minamahal, mga kabataan, sinaksak, pinatay, namatay. Di ba? One time, alam nyo yung head dito sa may Pasay East, head ng values, pamangking ko eh. Pero sabi niya, pinsan niya raw ako eh. One time nagkaroon kami ng diskusyon about values.
Pinipilit ko sa kanya ipakita na malaking tulong tayo sa kanila kapag pinayagan nila tayong magturo. Pero sige lang, okay lang. Ganun naman talaga eh. Ire-reject ka niya eh. Diba? Then one time, sabi sa akin ni Preacher Radyo, Nong, hindi pumayag yung yung Sir Rico eh. Sige, okay lang, pabayaan mo lang. Isang araw maliliwanagan din yan. Diba? Dahil sila, siyempre, pride nila yun eh. Nasa value sila, dapat ang magturo. Pero si Radyo, binigyan niya ako ng option. Pinsan, pag nagkaroon dito ng tinatawag na event, at puro mga Christians, ikaw ang kukunin naming speaker. Sa akin kasi hawak ng katikisim yan eh. Tsaka ng Iglesia ni Cristo eh. Pero hindi sila nag-a-allowed kasi nga, pag pinayagan nila lahat, magpapasukan lahat. Kaya mahigpit sila. Pero imagine yung dati nating member dito, sabi niya dun kay Sir Rico, punta ka dyan sa church. Kausapin mo yung pastor dyan. Pwede niyong gamiting event. Yung kanilang tinatawag na auditorium. Imagine kilala nila tayo eh. Huwag mo pilitin. Sabi ko, sige lang, kahit Preacher Radyo, sige lang. Isang araw mawiwin natin yan. Di ba? Kasi isang araw nagpupunta sa amin yan eh. Humihingi ng advice eh. Meron tayo mga old habits, meron tayong mga old languages na mahirap iwasan, mahirap iwanan some old lust. Kasi nga nung tayo ay naligtas, hindi naman lahat nawala sa atin eh. Nandun pa yung old sinful nature eh. Pero sige lang, hanggat may salita ng Diyos, mababago yan. Nung araw nung nagsisimula kami sa Taguig sa mga tatay, lahat yan talaga nagiinuman eh. Lahat yan nagyoyosi eh. Diba? Sabi ko, sige lang, okay lang, pabayaan nyo lang yung mga asawa nyo. Until one time, na-realize nila. Oh. Pag may handaan, hindi na sila katulad ng dati, inuman ng inuman. Wala nang inuman. Na-realize nila eh, mali kasi eh. Si Brother Herald, natutuwa ako sa kanya, yung kanyang transformation. Preacher, binigyan kami ng sasakyan. Sabi mo lang sa akin, pag kailangan ng simbahan, ipapahiram ko ang sasakyan ko. Nakita nyo? Samantala nung araw, ang problema namin sa Taguig, paano sila susunduin? Dalawa lang sasakyan natin eh. Pag nagkaroon tayo ng tinatawag na campaign ngayong September, di ba? Ang problema namin, yung susunduron, ngayon hindi na. Ang problema namin, paano kami magpapahiram ng sasakyan? Di ba? Kita nyo yun? Yung mga distrito na kulang ng sasakyan, meron kaming truck. Pinapahiram po ni Brother Rani. Kung halimbawa, talagang marami kayong bisita, Brad, papahiramin namin kayo ng truck. Yung malaking truck. Siguro mga 100 kasya doon, nakatayo lahat. Close van. Di ba nung araw kung hindi mo pinagtiyagaan yan, hindi mo tinuruan yan, di ba? Hayaan nyo lang sila. Ang pinakamahalaga mga minamahal, sila po ay nakakarinig ng salita ng Diyos. At kapag yung salita ng Diyos lumago sa kanilang mga puso, mga minamahal, isang araw, kasama na natin dito yan. Nagulat nga ako nung pagpunta namin ng Huwebes, Preacher, anong oras ba tayo magsisimula sa ating pong, anong ginagawa natin? Community service. Bibili po ako ng razor para mas mabilis ang gupitan. Preacher Jabez, no? Naka-ready na kami. Diba? Kita niyo yung bunga kapag naalagaan po natin, sila mismo ang nagsasabi. Sasama po kami dyan. Again, repentance is primary a change in thinking leading to a change in behavior. Kaya mga minamahal, napakahalaga na maintindihan natin ang katagang repentance, ang salitang repentance. Kasi kapag mababaw ang ating pangunawa, at hindi natin siniseryoso, mamumuhay tayo doon sa tinatawag na buhay ng kamunduhan. Kaya nga, itong si Neil Anderson, meron siyang book. Itong book niya na tinatawag na 7 Steps to Freedom. Freedom from the occult. Breaking ties to involvement in false religion. Naranasan niyo na ba yan? Ako naranasan ko yan eh.
Nung wala pa kami sa Panginoon, naku, ang nanay ko, miyembro ng PBMA, Philippine Benevolent Missionaries Association. Ang tawag nila sa pinakapuno nila, Master. Si Master Ruben Eclio Sr. Naging congressman pa, yung Eclio Jr. doon sa Dinagat Islands. Na yung kanyang anak tsaka asawa, sinunog. Ganun yun, naranasan ko yun eh. Yung rituals nila doon sa kanilang templo. Grabe, yung service natin dito, di ba nagkakantahan tayo? Doon hindi eh. Ang kantahan nila, Hotel California eh. And mind you, dumating sa pagkakataon, may training ang nanay ko. Yung training nila, bumubuhay sila ng patay. Imagine, Tapos yung kanilang mga panalangin, puro mga Latin, Coram, Ium, Hinorem, Velosilem, Cresaram. Naalala ko pa eh. Kaya nung naligtas ako, mga minamahal, ang una kong dinala rito ang nanay ko. Yung mga libreta niya, talaga namang kasama naming dinala, sinunog yun ni Pastor Fajardo. Kaya napakahalaga na maintindihan natin na kinakailangan nating malaya. O bakit meron tayo rito, ha? Alipin ka pa rin ng ganitong klase ng mga occultism. Freedom from deception, breaking ties to lies and false thinking. Baka ikaw puro ka na lang, lagi mong ina-assume yung mga tao nag-iisip sa'yo ng hindi maganda. Kinakailangan mong maging malaya dyan. Isip mo lang yan. Hindi yan ang iniisip sa'yo ng tao. Naku, nakatingin na naman siya sa akin. Freedom from bitterness, breaking ties to past hurts through forgiveness. Baka tayo, alipin pa rin tayo neto. Hanggang ngayon, nagkikimkim ka pa rin sa galit. Hindi mo mapatawad-tawad yung ginawa sa'yo, napakatagal ng panahon. Freedom from rebellion, breaking ties to rebellious thoughts and actions. Freedom from pride, breaking ties to arrogance and pride. Ito, meron tayo nito eh. Hindi mawala-wala sa atin ito eh. Freedom from bondage, breaking ties to bad habits and sexual sins. Meron ba rito sa atin? Di ba? O kayo mag-ingat kayo mga kabataan ha. Yung mga mahilig sa tinatawag na mga internet, pag hindi nyo hinayaan na ang buhay ninyo ay kumawala, aalipinin kayo niyan. Yung pornography, yung mga games, na alam, dito sa amin, laging, nag-QR code kayo. Yung sa GCash yun eh. Malaman-laman ko nung tinignan ko doon sa QR code, gaming. Yung mga 120, yun ang ilalaro mo. Sabi ko, kumikita ka ba dyan? Talagang nanalo ko. Nanalo ko rito, sir, 4,000 noong nakaraan. Kailan yun? 6 months ago. O ngayon, puro nga ako talo eh. So pag kinuwenta mo yun, 6 months ago hanggang ngayon, siguro mas mahigit pang 4,000 ang natalo niya. 120 sa umaga, 120 sa hapon. Oh, mga kabataan ha, baka kayo. Naranasan nyo yan? Ako, may mga bata doon sa amin talagang attack. Kahit yung nandudo na yung mga matatanda. Freedom from bondage. Freedom from curses. Breaking ties to generational sins. Kaya nga kung ang buhay natin, di ba, ang ganda ng laging encouragement sa atin ni Pastor, kung halimbawa, ang buhay natin noon, walang nakapagtatapos sa atin sa pag-aaral, ikaw ang mag-break ng chain na yan. Pilitin mo magtapos. Di ba? Kung halimbawa sa relasyon nyo, meron kayo rito na hindi kayo ikinakasal, ikaw ang magtapos ng chain na yan. Hayaan mong sa'yo magsimula ang isang tama at maayos na relasyon. Baka tayo, alipin pa rin tayo ng mga curses na yan. That's why, we as a church should realize that although I am preaching God's message, although the message of God is preaching here in the pulpit, dapat nating makita, some lives were being transformed. May mga nababago. Some lives were not being transformed because people are still in bondage. Kung halimbawa, merong hindi nababago kasi bakit? Nandudun pa rin sila sa bondage.
alipin pa rin sila. That's why we need to be in the heart of repentance. Yun lang yun eh. Diba, ano yung mga bagay na hindi mo kayang pakawalan? Siguro ito yung pinakamagandang pagkakataon na sabihin mo, Lord, isinusuko ko na talaga sa iyo ito. Di ba? Naranasan niyo bang kayo ay magumon sa sugal? Nung araw, pero batang-bata ako, marunong na akong maglaro ng sakla. Naging balasador pa ako ng sakla. Pero nung naligtas ako, lahat yun na bago eh. Yung mga laro ng pustahan, sanay ako dyan eh. Hanggat hindi natin isinusuko yan, mga minamahal, baka hanggang ngayon ginagawa mo rin yan. That's why nahihirapan tayo. That's why kailangan natin ng repentance. That's why yung repentance, it is something that is done in the context of community. Hindi pwedeng yung ikaw lang, kinakailangan kasi maging accountable ka doon sa mga tao na kasama mo, doon sa pamilya mo, doon sa community mo. Isipin mo, di ba? Alam ng maraming tao na ikaw ay mananampalataya, may dala-dala kang Bible. Pagkatapos pag may inuman doon, nakaupo ka rin doon sa inuman. Pag may gumagawa ng kalokohan doon, gumagawa ka rin ng kalokohan. That's why, yung tinatawag na pagpapakita ng tunay na repentance, accountable ka doon sa community mo. Accountable ka doon sa mga taong nakakakita sa iyo, nakakasalamuha mo. Yan ang malaki nating problema, mga minamahal. Hindi pwede yung ginagawa natin, maayos naman ang buhay ko eh. Kaya siguro naman hindi naman ako pupunta sa ganyan. Antayin mo lang. Hindi porke maayos ang kalagayan mo ngayon, akala mo hindi ka pupunta doon sa pinakailalim ng buhay. Maaring ngayon, i-enjoy mo pa yan, pero isang araw hindi ka na makakawala dyan. That's why we need to understand yung diwa, yung essence, yung essentials, bakit kinakailangan ng repentance. Kasi nga, ginawa sa atin ito ng Panginoon para maibalik yung relasyon natin sa Diyos. Then lastly, third, is the evidence of repentance. Yung bunga ng repentance. Dito po nagkakatalo What is the fruit of repentance? What is the results in believer's life? Isa lang po. Kung susumahin po natin, it is the word grace. Biyaya ng Panginoon. Amen? Compare our life sa buhay natin noon at sa buhay natin na meron tayo ngayon. Biyaya ng Panginoon yun Biyaya yun. Yung lahat ng meron ka, yung lahat ng tinatawag na tinatamasa mo ngayon, biyaya ng Diyos yan Dahil bakit? Pinili mong maging masunurin sa Diyos. Pinili mong sumunod sa Diyos. Pinili mong magpailalim sa Diyos. Masarap ang bisyo, pero dahil alam mong mali at pinili mong magpailalim sa kalooban ng Panginoon, iniwasan mo ang bisyo. Tama? 2 Corinthians chapter 1 verse 3, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Nakita nyo? Ganon kabuti ang Panginoon, ang Ama ng lahat ng kaawaan at ang Diyos ng lahat ng tinatawag na comfort. 2 Corinthians 1:4, who comforted us in all tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Malinaw dito, mga minamahal, kung paano tayo kinomfort ng Panginoon, kung paano tayo kinahabagan ng Panginoon, bakit hindi ikaw magbigay ng habag at comfort sa kapwa mo? Di ba? Minsan tayo pa nagiging dahilan, bakit ang ating kapatid ay na-offend Bakit sila natitiso? Dahil sa atin. Meron tayong mga salita na hindi tayo maingat. Meron tayong mga ginagawa na hindi tayo maingat.
Kung tayo'y kinaawaan ng Panginoon, kung tayo'y kinahabagan ng Panginoon, sino tayo para hindi tayo magbigay ng habag at awa sa ating kapwa? Diba? Yun ang nagiging problema eh. Kaya maraming mga problema hindi maayos-ayos. Maraming mga relasyon ang hirap i-restore kasi nga there is something wrong. Gusto natin yung trato sa atin ganito, pero tayo mismo hindi maayos yung trato natin sa iba. Tama? Sabi nung isang pastor, nahuli siya doon sa overspeeding. Sabi nung apprehending officer, sir, pasensya na po kayo, nag-overspeed kayo, titikitan ko kayo. Alam niyo po ba mali yung ginawa ninyo? Yes po. Paumanhin. Kayo po ihaharap. Alam niyo sa Amerika, humaharap sila sa judge eh. Naalala niyo, merong isang judge na yun ang kanyang laging ipinapakita ng mga video. No? Mabait yung judge na yun eh. No? Sabi niya, harap po kayo sa judge, sabi ng apprehending officer, para po sa inyo pong violation. Sabi nung pastor, okay, kasalanan ko naman kasi talaga eh. Nung nandun na siya sa korte, sabi po nung judge, okay, tinanong niya yung tao, yung pastor, are you guilty or not guilty? Sabi nung pastor, Judge, I'm guilty. Sabi nung judge, okay, dahil nag-violate ka ng law, $10 for that. Then, okay, inamin nung pastor, mali siya, nag-overspeed siya eh. Pero na-recognize nung judge, yung pastor, famous preacher eh, famous pastor. Then sabi ng judge, hey, you violated the law, you know that? Opo. Pero ako lang magbabayad sa'yo ng penalty mo. Pagkatapos nung kumain pa sila sa restaurant, alam nyo, ganun sa atin ng Diyos eh. Nagva-violate tayo sa Kanya, pero pinipilit ng Diyos sa atin na ipakita, pinatawad niya tayo. At gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng tinatawag na magandang relasyon sa Kanya. Ang problema, tayo po ang lumalayo sa Kanya. Tayo ang umiiwas sa Kanya. Tayo ang nagsasabing, mahirap kasi. That's why nakita niyo mga minamahal, yung ating status natin ngayon. Let me ask you, how about your ministry? Yung ministry na kinabibilangan mo, be it a Sunday school, choir, o kung ano pa man. Di ba? Kumusta ang relationship mo? Are you na makakanta lang? Makapag-perform lang? Makapagturo lang? Nandoon pa ba yung passion? Nandoon pa ba yung apoy ng ikaw ay nagtuturo, na excited ka, na masaya ka? Why? God is looking for an authentic faith. When we say authentic faith, it is a repentant faith. In other words, repentant, penitent, yung another word. Let's ask ourselves, yung bang ginagawa ko dati at yung ginagawa ko ngayon are still the same? Or okay na lang sa'yo, nakaupo ka na lang dyan? Basta ako, nakapagsimba na ako, nakakanta naman ako, nakapagbigay na ako, it's okay na. Diba? Pero yung saya ng ikaw ay dati, diba? Na nag-i-enjoy ka sa ministry, nawala na yun eh. Baka kaya walang revival kasi walang honesty, walang tunay na repentance sa Panginoon. Let's check. I-check natin yung ating mga sarili. As I close this afternoon,
Siguro pamilyar kayo sa tinatawag na posporo. Hindi na utos yung ngayon eh. No? Ngayon, ang lighter na, o doon naman sa mga may gasol o shade, yung mahabang ganon, di ba na parang may barel. Ito pong posporo na to mga minamahal, gamitin mo ito ng matagal, or hindi mo man to gamitin ng matagal, it's okay lang. Pero tandaan natin, maliban kuha lang ako ng palito ha. Maliban, yung ulo ng palitong ito, ikaskas natin dito. Dito sa may striking surface. Hindi ito magbibigay ng apoy. Katulad din nating mga mananampalataya. Katulad din nating mga Kristiyano. If we want revival, don't be refused to be broken. Why? Unless itong head ng palitong ito, ikaskas natin dito, hindi magkakaroon ng apoy yung palitong ito. No brokenness, no fire. But when a heart is broken before God, the fire of the Holy Spirit can burn again. Repentance is the striking place where revival begins. You want revival? Gusto mong ibalik yung sigla na meron ka? Or wala ka na talagang desire na maibalik yung dating meron ka? Mas kailangan natin ng revival. Kaya nga sabi ni King David, in Psalms chapter 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Lord, break me if you must, but never let me drift away from you. Let my brokenness become the doorway for your revival. Revival is not when everybody else changes. Revival begins when I change. Hindi yung aantayin mo yung ibang tao na magbago. Revival comes kung tayo nagbago. Repentant is not merely feeling sorry for sin. Lord, sorry po. No, hindi lang po yun. Hindi lang ganun kababaw. It is turning away from sin and turning back to God. The greatest obstacle to revival is not the darkness in the world, but the coldness in the church. Let's ask ourselves, gaano na tayo kalamig sa Panginoon? Have you seen the empty chairs next to you? Have you missed the time that people are overcrowded? I miss it. I miss it. Namimiss ko yung mga panahon na pagdating ng linggo ng umaga, maagang maaga pa lang, puno na ang simbahan. Mga minamahal, kumakanta na kami rito. Kakaunti ng mga pumapasok. There is something wrong. There is now a coldness in the heart. There is now a coldness. Unless you break the head of this match, unless there is brokenness, God will not put a fire on us. God has never rejected a truly repentant heart. He still welcomes prodigals. Matagal ka nang nawala, balik ka lang. He is still
restores the fallen. Yung mga kapatid natin na hindi natin nakikita, let's restore them. Buti nga wala na sila eh. Okay na yan. No. Let's restore them. Why? Because God still uses the broken vessels. The question is not, does God want to send revival? The question is, are we willing to repent? Mga kapatid, baka ang problema na puso natin. Ayaw nating maging totoo sa ating puso. Ayaw nating maging honest sa Panginoon. We need a genuine repentant. Every great revival in history began with ordinary people who humbled themselves before an extraordinary God. Ngayong hapon, mga minamahal, let's return to God. Amen? Yung dating masayang ikaw na nag-aakay ng kaluluwa, balik tayo sa Panginoon. Gawin natin uli yun. Yung alam mong mali ang sarili mo, pinilit mo mamuhay sa mali, at kailangan mo ng genuine repentant, renew. Ayusin natin. Reformat. Refocus. And revival will come. Till may genuine repentant, revival will come. And then what's next? Hindi na mahirap sa atin na mag-akay. Kaya mahirap sa ating mag-akay, kasi wala ng apoy. And tonight, this afternoon, I appeal to everyone. Kasama po ako, mga minamahal. Hindi po kami exempted dito. In fact, this is my battle cry every time. Mahirap kapag negosyante ka na eh. Mas marami ng oras mo. Nauubos na doon sa tinatawag na paghahanap buhay. Kinakailangan ko remind sa sarili ko, no, Lord, this time is for you. Kahit anong pagod, kahit ano pa yan, this time will be for you. Diba? Yung saya na pag pumapasok ka rito, kasi may bit kang kaluluwa. Alam niyo, panalangin ko mga minamahal isang araw, katulad namin sa Taguig, masaya kayong kumakain, nagkukwentuhan, kasama ng mga bisita. That is my prayer. Mahirap sa amin yun. Hindi madali, magastos talaga. May mga tao kami, 5:00 pa lang ng umaga, namamalengke na nagluluto na. Pero ang sarap na kapag nakikita mo yung inimbitahan mo, kasama mo, nagkukwentuhan kayo, na pag-uwi mo ng bahay, ang pinagkukwentuhan nyo, yung salita ng Diyos. Mga minamahal ngayong hapon, do you want revival? Then let's have a repentant heart. Nakita po natin yung diwa ng repentance, yung essentials ng repentance, at kinakailangan ng ebidensya. Ito yung binagong buhay na meron tayo. Sabi nga ni John, therefore bring fruits of your repentance. Kung tunay tayong nagsisi, dapat may bunga yung ating pagsisisi. Kung tanghali ka na, mas maaga ka nang gumigising. Ang sarap makita, isang araw lahat tayo rito. Bago mag 9:00, marami na tayo. Amen? Tama ba, preacher? Yung ating head usher? Ang sarap makita? Amen? Ang sarap makita na kapag dumarating ang ating mga panauhin at nagpa-forward sila, maraming altar dealers. Amen? Ang sarap makita na ginagabi yung ating mga kapatiran, nagpa-practice ng choir, may ginagawa sa kanila mga ministry, nag-aayos ng bulaklak. Lord, send us revival tonight. Let's have a repentant heart. Amen? Let's be broken for God. Gusto natin ng apoy galing sa Diyos. Hayaan yung mabroke tayo, mga minamahal. Tayo pong lahat ay tumayo. Dakila naming Diyos, maraming salamat po.
Salamat, Panginoon, sa pagsisimula ng aming Revival Month. Itinuro mo sa amin ang isa sa mga solusyon sa pagkakaroon ng tunay na revival ay ang pagkakaroon ng tunay na repentant heart. Lord, marami kaming hindi pa naisusuko sa iyo. Mga pride, kasalanan, inaalaga ang kasalanan, conveniences. Na-realize namin, Panginoon, yung tanging kasiyahan na meron kami dati, nawala dahil sa mga ginagawa namin ngayon. At ngayong gabi, naunawaan namin, Panginoon, na you are seeking for a repentant heart. At ngayong gabi, Lord, lalapit ako sa iyo. Lalapit ako sa iyo. Why don't come to altar and say, Lord, ibalik mo yung dating ako. Yung dating saya ko, Panginoon. Na ako'y nakagaakay ng kaluluwa, nagdadala ng bisita, masaya sa ministry, masaya sa fellowship. Lord, ibalik mo ito. Maybe that is your prayer. Come to the altar. Okay na ba sa'yo? Komportable ka na ba dyan? Ganyan ka na lang ba? O sasabihin mo, Panginoon, gusto kong ibalik yung sigla na meron ako sa iyo. I will return to you. Babalik ako sa iyo. Come at the altar. If you want revival, if you want spiritual revival, then let's be honest to ourselves. Lord, I have sinned against you. Mali ako, namuhay ako sa mali, at ngayong gabi, Panginoon, nangangako ako sa iyo, mamumuhay ako sa tama. Let's pray. Lord, bless mo po ang mga batang ito. Bless their lives, kanilang pag-aaral, ang kanilang mga magulang. Bigyan mo sila ng kalusugan. Lumaki sila, Panginoon, na nagmamahal sa iyo, sa salita mo, sa kanilang pamilya, sa pastor namin, at sa simbahan ito. Bless them, O God. For this we pray, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Come to your family. Kung wala man ang iyong family, come with your brother or sister. And make a commitment tonight, Lord, we will return to you. We will go back again to the time na kung saan lagi kaming excited para sa iyo. Lagi kaming maaga sa gawain mo. Lagi kaming may bisita para sa iyo. Come. Come to your family. Pray as a family.
Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe mo. Salamat po sa inyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon. Magkaroon kami, Panginoon, ng repentant heart. Makita namin ang kahalagahan ng pagsunod sa iyo, sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. At ikaw po ang makita na sa aming buhay, kami po ay nagtatagumpay. Dalayan ko po, Panginoon, ang pagpapala mo, maging sa aming pong pagpapatuloy ng aming pananambahan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.